Sa ating mga kabayan, alas 6:29 na po ng umaga sa ngalan na ating mga kasamang Kings reporter mula sa Technical. Kasama natin ngayong umaga si Edgar Cabanyog at sa ngalan na rin ng aking sparring partner si Leo Baron. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga ng Lunes, Richard Sagayno. Sabayan mo tayo napapakinggan sa 102.5 Shaton, Negros Oriental, 94.5 Kings Radio Hinubaan, Negros Occidental, at 99.5 San Francisco Agusan del Sur. Umagang balita sa Kings Radio. Dumako na po tayo mga kabayan sa detalye ng ating mga balita, sa unang bugso ng ating mga balita ngayong umaga para sa ating balitang probinsya. Balitang probinsya. Umagang balita sa Kings Radio. Sa detalye ng ating balita mga kabayan, kinumpirma mismo ni Special Geographic Area Al-Ittihad Party Chief Executive Officer Datu Rahib Payapat Al-Haj na tatakbo siyang alkalde ng bayan ng Nabalawag Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa susunod na taong first parliamentary elections. Ayon kay Payapat, napagkayarian ng partidong Al-Ittihad na siya ang mamanukin sa pagka-mayor ng Nabalawag alinsunod na rin sa kahilingan ng mga residente sa nasabing bagong tatag na bayan. Dahil dito ay tahasan nito sinabi na isinapinal na nito ang kanyang desisyon na lalahok sa 2025 first parliamentary elections bilang mayor ng bayan ng Nabalawag Special Geographic Area. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, nananatili pa rin mula sa red alert status ang buong bayan ng North UP sa Maguindanao del Norte batay sa inilabas na abiso ng MDRRMO dahil sa patuloy na buhos ng ulan na nagresulta ng mga pagbaha. Dahil dito ay nagkaroon ng preemptive evacuation ang lima mula sa 23 mga barangay ng bayan kung saan may 176 ng mga pamilya o katumbas sa 606 na individual sa mga barangay ng Burungutan, Nuro, Sipigipen, Durugaw at Rifao. Ito ang kinumpirma ni MDRRMO Officer John Lloyd Ulubalang. Mayroon naman ng mga puno ang natumba sa provincial road ng bayan at sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang clearing operation ng mga kinaukulan. Anya, nakahanda ang lokal na pamahalaan ng bayan sa pagresponde sa anumang emergency situation. Dagdag pa ni Ulubalang na una na silang nagsagawa ng pre-positioning ng mga personnel sa iba't ibang lugar bilang paghanda sa naturang sakuna. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, oras natin alas 6:31 na po ng umaga. Dumako na naman po tayo sa iba pang bahagi ng ating mga balita sa ating balitang probinsya o pambansa. Balitang pambansa. Una sa detalye ng ating balitang pambansa mga kabayan, nakatakdang ipasa ng Kamara ang panukalang 6.532 trilyong national budget para sa 2025 ngayong linggo. Ito ay dahil sa tinakdang debate sa plenaryo na sisimulan ngayong araw. Ayon kay House Representative Speaker Martin Romualdez, 8 araw ang inilaan ng Kamara para sa magiging diskusyon sa plenary. Kaakibat nito, nakaschedule naman na ipasa ang panukalang budget sa ikatlo at huling pagbasa sa Setyembre 25 ngayong taon, kasabay ang turno and kontra o laban sa panukala ukol sa paggastos at panahon ng mga pagbabago. Balitang pambansa. Samantala mga kabayan, igagalang ng Quad Committee ng Kamara kung anuman ang magiging desisyon ni former President Rodrigo Roa Duterte sa magaganap na pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ay matapos padalhan ng imbitasyon hinggil sa isinasagawang investigasyon kaugnay sa mga aligasyon ng extrajudicial killings. Ayon kay House Quad Committee Surigao del Sur Representative Chairperson Robert Barbers, hindi nila pipilitin si Duterte na makadalo bilang pagbibigay na rin ng kortesiya. Anya, lalo na kung ito ay wala namang kinalaman sa anumang paglabag ng batas. Sa huli, umaasa na pauunlakan ang imbitasyon ng committee at ikalulugod ng mga kongresista kung sila ay pagbibigyan ni dating Pangulong Duterte. Balitang pambansa. Samantala mga kabayan, oras natin ganap na pong alas 6:33 sa punang umaga Philippine Standard Time. Dumako naman po tayo sa iba pang bahagi ng ating mga balita. Labas po tayo ng ating himpilan mga kabayan.
Tanggapin natin ang ulat ng ating mga kasamang Kings reporter na nakastandby ngayong umaga mula sa kanilang area of responsibility. Para sa atin hong balitang lokal. Balitang lokal. May isang lalaking lasing na nanggulo umano sa burol. Ayun, sinuntok at ito ay patay dyan ho sa bayan ho ng Banisilan. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula sa ating kasamang si Gar Cabanyo. Gar! Wala report mo yan, Gar. Kings Radio. Report. Nakadetain ngayon sa kulungan ang dalawang magkapatid matapos na masuntok patay ang isang lasing na bumisita sa lamay ng kanilang ina alas 11:45 kamakalawa sa Purok 5, Barangay Gastab, Banisilan, Cotabato. Patay sa spot report ng PNP. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na bago ang insidente, dumating ang lasing na biktima sa burol ng ina ng magkapatid na itinuturong suspek at nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Pinayapasan ang kanyang mga kapitbahay, ngunit wala itong nagawa hanggang sa sinuntok siya ng mga suspek ng ilang beses at bumagsak sa lupa. Nawala ng malay ang biktima at dinala sa isang pagamutan, ngunit idiniklarang dead on arrival. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga rumisponding tauhan ng Banisilan Municipal Police Station upang mag-imbestiga. Sumuko naman ang dalawang magkapatid ng mahinahon sa mga pulis. Kinilala ang nasawing biktima na si Arsenio Bailon, may live-in partner, welder at residente ng Purok 5, Barangay Gastab, Banisilan, Cotabato. Kinilala naman ang magkapatid na si Ryan at Ranilo na pawang residente din sa nabanggit na lugar. Yan ang report. Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, SCFLG, panibagong pagkilala na iginawad sa bayan ho ng Midsayap. Alamin natin ang detalye sa report ni Marcel Bayuna. Sel, report mo yan, Sel. Kings Radio. Isang Report. karangalan ang muling natanggap ng lokal na pamahalaan ng Misayap matapos itong gawaran ng Cell of Child-Friendly Local Governance o SCFLG para sa taong 2019 at 2022. Ayon kay Mayor Ruli Sakdalan, ang pagkilalang ito ay bunga ng malalim na pagpapahalaga ng LGU Misayap sa mga programa at palisiya na naglalayong tiyakin ang maayos na edukasyon, kalusugan at proteksyon ng mga bata sa pamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni MSWD Officer Giancarlo Valientes. Ang parangal na ito ay isang patunay na ang Misayap ay talagang nangunguna sa iba't ibang larangan at nagbibigay ng lubos na pansin sa kinabukasan ng mga batang Misayapeño. Personal na tinanggap ni Social Welfare Officer 1, Charlene Joy Suarez, na sabing parangal sa SCFLG Regional Conferment Ceremony sa The Farm, Carpenter Hills, Coronadal City. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Maraming salamat Maricel Bayuna. Samantala mga kabayan, sa iba pa natin mga balita, mga estudyante ng madrasa ng bayan ng Midsayap nakatanggap ng school supplies mula sa LGU Midsayap. Alamin natin ang detalye mula sa report ni Jose Edison Katulong. Kings Radio. Report. Sa ilalim ng programang Project Angel 3 ng lokal na pamahalaan ng Bisayap, 149 na madrasa students ang masayang nakatanggap ng school supplies noong araw ng Biyernes, 14 na Setyembre 2024. Bukod dito, 3 ustas din ang tumanggap ng mga kagamitang pang-edukasyon na mga katulong sa kanilang pagtuturo. Ang nasabing programa ay bahagi ng mas malawak na advokasya ni Bisayap Municipal Mayor Rolly Yordaman Sakdalan na bigyan ng pantay na oportunidad ang bawat mag-aaral anuman ang kanilang relihiyon o pinagmulan. Ang programang ito ay pinangangasiwaan ng Public Service and Employment Office of PESO sa pangunguna ni Attorney Bentaib Pakil. At sa na-report ako sa Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Maraming salamat, Ed Katulong. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, 137 kapamilya sa lungsod sa Siato Negros Oriental evacuate tungod sa baha. Alamin natin ang detalye mula sa
102.5 Siato Negros Oriental, Dennis Baluntang. Den, report mo din. Kings Radio. Report. Kapin sa usa ka gatos ka pamilya ang nipakwit gikan sa duha ka mga barangay sa lungsod sa Siaton dihang misaka ang baha human sa pipila ka oras nga ulan tungod sa bagyong Ferdy. Matod ni Police Major Danilo Santillan, hipi sa Siaton Police Station nga niawas ang Kanaway River hinungdan nga namakwit ang mga residente sa barangay Sumaliring o barangay 3 miabot sa 137 ka pamilya o 511 ka individual ang ana karon sa evacuation center sa barangay 1. Hinuon walay gikatahong naangol o namatay sa maong pagbaha. Nanukad na lang diri sa Kings Radio Siaton Negros Oriental. Kini si Dennis Baluntang para sa Umagang Balita sa Kings Radio.